nandito kami ngayon sa Bangkal Port dito sa Carls, Municipality of Carls dito sa Iloilo, and pupuntahan natin tong tinatawag nilang Gigantes Island. Ayan, so from Bangkal Port, so this is our first stop. So hindi muna tayo nag-proceed sa hotel kasi magandang makita muna natin itong Pulo Pandan Island or tinatawag ding Ohatras Island. So yun yung nakasanayan na nilang tawag, pero tinatawag din daw itong walang forever na island kasi nakahiwalay talaga siya dito sa group of island. So ito yung composition dito. So napakaraming shell, and then ito yung sand niya. Hindi naman siya ganun ka white or kapino, but makikita nyo na meron ding mga rock formation dito. And ang kakaiba naman sa island, meron kang makikita ditong puno ng buko. So ito rin yung mga may nakatira din dito. Kaya lang, ang sabi sa akin, pag malakas ang ulan or kung may bagyo, so umaalis dito yung nakatira kasi tumataas yung tubig dito sa island. And dahil medyo gutom na kami ng konti, so pwede tayong mamili ng pagkain dito. So at least merong option ng pagkain. Ayan, so merong mga tindahan dito and may mga formation din naman. So maganda mag-photo op dito. So kung pupunta kayo dito sa Pulo Pandan Island, dahil ang kakaiba sa kanya itong mga rock formation, so ito ang isa sa mga spot kung saan nagpupunta yung mga guests. Kasi yung background mo ay ang buong Visayan Sea. Hindi naman talaga tayo magtatagal dito kasi pinuntahan lang talaga natin ito before tayo pumunta dun sa talagang pagstay natin for 3 days. And it's good na makita rin to. It's good na ito rin yung start ng inyong tour dito sa Gigantes Island. So it's time to move dun sa ating next stop. And yung iba may opsyong maligo dito sa island, but since napakarami nating island na pupuntahan, so etong Pulo Pandan is one island na pwede kayong mag-pictorial. Talagang sinet up nila ito para doon. And now, so we arrive dito sa Gigantes Island, and we'll take a rest for a while and susubukan natin libutin ditong island, not through the boat but through habal-habal. So this is yung first naming destination kung maghahabal-habal. So ito yung Cinementong Baliena. Ayan. Pero dito photo op lang talaga. Wala naman masyadong makikita. And ito lang puro mga shell, tsaka mga bangka lang. So we'll go dun sa next nating stop. Hindi ko pa alam yon. So let's see.
And yung ating second stop here sa Gigantes Island ay itong mangrove area. Ayan, tinatawag nilang Danaw-Danaw. What? So, since nasa mangrove area tayo, marami tayong nakikitang mga crabs. Okay, so, maraming ganito. Kala mo bato lang siya, pero may laman sa loob. Ayan. Mga pagod na mga kasama ko. So this is yung dragon fruit farm. May konting hike kasi nasa taas. Ayan, so this is the last stop natin dito sa Habal-Habal tour, sa land tour. So actually 4 talaga yung pupuntahan, but because umulan kahapon, kaya hindi natin pupuntahan yung cave. So hanggang dito na lang tayo kasi ito nyo naman nakalock. Kaya better na pag mag-land tour kayo dito ay ito yung iuhuli nyo kasi ang kita nyo naman pawis na kasi merong mga 5-minute hike para lang marating, pero medyo bitin pa ng konti kasi hindi talaga namin naakyat yung buong hill. So after this, we will go back dun sa ating resort and i-enjoy na lang natin yung beach at iba pang activities doon. So after ng ating habal-habal, in fact short lang yung habal-habal natin, and common naman dito na pagpupunta ka ng island, yun talaga yung mode of transportation. Pero ang na-notice ko lang, so itong habal-habal dito sa Gigantes Island, medyo limited lang din yung mga attraction. So ang pinaka talagang pinupuntahan dito yung kanilang island hopping. So itong nakikita nyo sa paligid ko, ayan, low tide kasi, pero nung dumating kami kanina sobrang taas ng tubig. So dito may magpe-perform na magpo-fire dance, and dito na rin yung tambayan pag gabi kasi maganda yung sunset dito. So dito sa area naman sa may likod ko, dyan kami nagstay. Ayan, 3 days kami dyan magstay, and eto naglalabasan na yung mga local dito. Ayan, nakikita nyo sa paligid, nagdadatingan na, halos pabalik ng lahat. Kasi dito sa Gigantes Island, ito ay 2 barangay dito. So makita natin mamaya kung anong nightlife meron dito, and para lang mas mabilis yung arrangement dito, nag-book na lang kami ng tour agency para i-arrange lahat ng pangangailangan namin dito. Kaya from the Bangkal Port, in fact from the Iloilo International Airport, kasi may sumundo sa amin doon going here sa Bangkal Port. Sa Bangkal Port, doon kayo magre-register sa tourism office. Yung option papunta dito sa Gigantes Island, pwedeng via Iloilo City, pwede ring via Rojas City, pero ang pinili namin ay sa Bangkal Port kasi mas maikli yung travel time. Siguro mga 1 hour lang going or from the Bangkal Port going to dito sa Gigantes Island. Kasi kung magsisimula tayo sa Iloilo or sa Rojas, sobrang haba ng biyahe. And from Iloilo International Airport, kami ay nag-travel ng more than 2 hours din. So sobrang haba rin ng biyahe namin. Pero yung aming driver sobrang bilis magpatakbo eh. So baka siguro kung chillax lang yung ride na yan, baka mga 2.5 hours yung land travel. And from the Bangkal Port going to the island, mga 1 oras naman. So from the airport to island, expect nyong magta-travel pa kayo ng mahigit 3 oras pa para lang marating itong Gigantes Island. And then yung boatman namin or boatmen namin, sila na yung nag-a-arrange ng lahat ng pangangailangan namin dito. Sila na yung nag-atid sa aming tinutuluyan dito. Sila na rin yung naghanap ng habal-habal. So medyo mas convenient na sa part namin kasi halos naka-arrange na. Pero ang pinaka-the best talaga dito ay kasama na kasi yung food dun sa package namin, and
unlimited ang seafood. So ang natry pa lang natin ay unlimited scallop, and kasama naman dito yung breakfast, lunch, and dinner. At ang pinaka solid talaga dito ay yung unlimited seafood. Kung mahilig kayo sa seafood, nako, magsasawa kayo dito sa island. At para sa mga basic na information, dito merong Wi-Fi, piso Wi-Fi, and mabilis naman. Mahirap lang yung signal. In fact, wala talaga akong signal dito sa Globe. I think even yung ibang network wala ring signal. Pero may time na sa ibang part ng island biglang masasagap yung signal. Pero expect nyo na lang, totally wala talagang signal dito. And it's good na rin since we are on a vacation. Medyo malayo tayo sa outside world. Ayan. And may kuryente. So that's the best. Hindi nyo na kailangang magdala ng marami-raming power bank. May mga store din naman dito, kaya hindi na rin kami halos nagdala ng pagkain kasi mabibili nyo rin naman dito sa island. Ayun naman yung bundok na pinuntahan namin kanina nung habal-habal. So, nandiyo dyan yung Dragon Fruit Farm. And eto ay isa pang island, pero mahirap akyatin yan kasi medyo rocky. So hanggang day 1 muna tayo dito sa Gigantes Island, and sa ating next makikita naman natin yung mga iba pang island dito sa paligid, kung saan yun talaga yung dinadayo dito sa Iloilo. So we'll see, but that time magbo-boat ride na tayo doon.